Hi everyone, welcome to the Mama Mo podcast. In today's video, we're gonna be talking about the joys and pains of trying to have kids. Medyo makabagbag damdamin yung pag-uusapan natin ngayon. Siguro simulan natin by sharing kung ito ba, like trying to have kids, is it something na pinlano natin right after we got married? Siguro kami, ah, background lang, I got married na medyo bata pa. So, in my opinion, bata pa yun. 24, ako kinasal. So, kailangan pa ng permit ng magulang. Correct. Correct. So, we decided na, nag-agree kami ni Christian na after a year pa kami magta-try to have a child. Because kaming dalawa, medyo bata pa nga. So, feeling namin madami pang time. Yun lang yung mindset namin during that time. So, yun. So, after a year, nag-try na kami. So, yung first year namin, parang kaming dalawa lang talaga. In-enjoy lang muna namin yung season of being married and getting to know each other more. So, yun. Kayo? Ako naman, side kwento lang. Before ako kinasal, meron na talaga akong innate desire na maging nanay. So, childhood dream ko talaga na maging nanay, tsaka maging nanay sa maraming anak. Gusto ko maraming kids. So, yun yung fear ko nung growing up na hindi ako magkakaroon ng anak. So, nung kinasal kami ni Jerome, di rin naman kami agad-agad nagplan na magkaroon ng baby. Pero, right after nung kasal, nagpa-check up na ako, nagpa-work up na ako kasi nga may fear ako na baka hindi ako maging nanay. So, katulad din ni Rach, parang after a year, dun lang kami nag-try kasi nga gusto namin i-enjoy yung time namin together na kami lang. And then, siguro after 6 months, I think, of trying, na-bless kami with our eldest, si Alonzo. Iba yung sa amin din. Kasi dahil nga mas bata din ako kinasal, tapos yung husband ko is 11 years yung age gap namin. So medyo when it comes to having kids, parang yung timeline lang kung kailan namin gusto magkaiba. Alam ko naman, parang it was clear to me that we're gonna build our own family. It's just that hindi lang agad. Ni-respect niya yung decision ko, pero alam ko lang na nakikita ko sa kanya na hopeful siya na magbago yung isip ko. Pero isip ko nga din, no, what if God really wants to bless us with a child? Tapos pinipigilan ko. Tapos what if gusto niya ngayon na or ngayong year? How sure are we na pag nag-decide ako, mangyayari talaga siya? Parang ganon. Eventually, na-open yung eyes ko about it, and after a month of praying and thinking about it, yun, doon game na. G. Kasi 'di ba, kung gusto naman ni Lord, bakit ko pipigilan? Eh kung hindi pa rin naman niya will na magkaroon kami ng anak at that time, edi, 'di ba? So bakit yun lang naman yung sa akin, this realization. This is just parang personal. So, I'm not saying na one size fits all, na ito yung na-experience ko, dapat ganito ka din mag-isip. It's just that this is something that I really had to think about and pray about. So, nung finally nag-decide na kayo on on trying to have a child, how was it? Parang, how was that season for you? Naging madali ba siya or smooth lang? Siguro, simulan ko na kasi medyo mas madali yata yung sa akin. So kami, yun nga, I mentioned a while ago na after a year, we decided to try to have a child na. So after namin mag-try, dyan na siya. Yun lang. Yun lang yung journey namin. So in short, very smooth yung journey of trying to have a child for us. And sobrang grateful kami na ganun siya. Siguro, alam ni Lord na yun yung kaya naming i-endure. Yun lang. So, ayun. Naniniwala din ako sa ganun. O yun. So, kayo naman. Yung amin, mabilis din kasi nga after 6 months, nabuntis na ako dun sa first. So, wala masyadong challenges when it came to that. Pero yung waiting namin came sa second child. Kasi yung second child namin, tsaka yung eldest, they are 6 years apart. So, medyo matagal yung waiting namin for the second child na dumating din sa point na parang tinanggap ko na baka isa lang talaga yung magiging anak namin. And it was a source of disappointment sometimes kasi naki-question ko si Lord na bakit nilagay mo yung desire sa heart ko na magkakaroon ako ng maraming kids,
tapos isa lang. So parang yung time kasi of waiting for us, it was really a roller coaster of emotions. Na parang may time na kino-question ko si Lord, tapos the next, ay hindi, okay lang pala na isa lang yung kid. Kasi minsan makikita ko yung mga ibang friends ko na marami yung kids, tapos ang gulo, ang ingay. Sabi ko, baka okay nga na isa lang. Tapos babalik ulit ako sa time na kino-question ko ulit si Lord, tapos acceptance ulit. So it went on for that 6 years na nagwe-wait kami for the second child. And kung ano yung hindi namin pinagdaanan sa first, doon naman parang pinagdaanan namin for the second. Kasi hindi kami nagpa-work up masyado. Natural lang everything. Pero itong second, naalala ko may 2 cycles pa na in-injectionan ako para mag-ovulate ako. Tapos naka-timing lahat. So lahat, yung 2 cycles na yon na in-injectionan ako, it was all failed. Parang failed attempt talaga siya. So I think that was the 4th year na nagtatry kami for a second child. Tapos nung second time nga na parang wala talagang result na okay dun sa pag-inject ng pang-ovulate. Sabi namin, sige, trust na lang natin yung timing ni Lord. So nung hindi na kami masyadong fixated sa timeline, doon ako nabuntis. Yung totoo yung sinasabi nila na parang when you least expect it, doon talaga siya dumadating. So very unique yung experience ko kasi kung ano naman yung kinatagal nung second, yun naman yung kinabilis nung third. Kasi nakakatawa to kasi yung third, unexpected pregnancy yun. Kasi 8 months pa lang yung second, nabuntis na ako sa third. So, parang sa utak ko, paano nangyari yun na ganun? Kasi yung second, ang tagal. Tapos yung expectation talaga na siguro sa third, medyo matagal din yung spacing nito. Kasi hindi, talagang iba yung ways ni Lord, tsaka iba yung timing. Yun, nakakatawa talaga. So, doon ko nakita na talagang perfect timing ni Lord. So, kung kailan ka talaga gusto i-bless ni Lord, kung tingin mo kasi, feeling mo, ito yung right time. Pero yung tingin ni Lord, ito yung perfect time, yun talaga yung nasusunod. So, yun. Yung waiting really came for the second child. So, Na-encourage lang ako dun sa sinabi mo, Ate Pinky, na perfect timing talaga ni Lord eh. Kahit na mag-plan ka or hindi, dadating yan kung kailan niya gusto. So, kasi iniisip ko, bakit kaya ang dali namin magkaroon ng, ng baby? Pag inisip namin na, sige, try na tayo, magkakaroon na. Kasi ganun din yung nangyari sa second namin eh. Ikaw, nung nag-decide kayo, ano yung nangyari? Mga first few months na pagtatry namin, wala eh. Negative talaga yung PT. Tapos doon na ako parang nagising sa katotohanan na, ay, hindi pala ganun kadali. Yung mga time na yun, dami mo palang kailangan i-prepare. Parang doon ko din na-realize na even pala yung health natin, kailangan i-prepare yung body natin if you really want to get pregnant. That time, hindi ko alam na may PCOS ako. Because of that pala, kaya ako nahihirapan din. So after nung ilang months na nagtatry kami, nabuntis na ako. So, sobrang saya kasi nga expectant kayo. Parang Tuesday ko nalaman. Tapos, after nung ilang days lang, Thursday, doon ako nag-start na mag-bleed. After nung commitment ko nung day na yun, nagtuloy-tuloy talaga yung bleeding. Tapos, unti na ako nagkaroon ng cramps. Tapos, yun na nga, parang nakakakutob na ako na, wait, parang may mali. So, tinawagan ko yung husband ko, dinala niya na ako agad sa hospital. At that time iyak ako ng iyak. Kasi masakit. Sobrang sakit. Sabi nila, kapag daw nag-miscarriage ka, yung iba, or ako din, ganun yung experience ko, na painful siya, para ka daw nagli-labor din. So, dahil nanganak na ako, may 2 na akong anak, parang medyo makakompare ko nga din talaga siya. Tapos, nag-antay pa kami, nagpa-blood test pa kami. Kung yung HCG ko ay mataas or mababa na. Kasi parang nakalimutan ko lang. Basta may sinabi yung OB namin na kapag ganito na yung kababa, yung percentage, ganyan, ibig sabihin, hindi nag-progress yung pregnancy. So, during that time na nag-aantay kami, si Christian talagang he was really praying and believing God for miracle na hindi, nandyan pa yan. Tapos parang at the back of my head, parang meron din akong gano'n na hope. Pero, di ko alam nanay parang, kahit first time mama ko nun, parang may feeling ako na wala na to. Ganun talaga yung nasa isip ko. Hindi dahil negative lang ako mag-isip. I just felt like wala na yung baby. So, hanggang sa before namin nakuha yung result,
sumakit na ng sumakit talaga. Tapos hanggang sa nag-CR ako, ayun na. Hindi ko alam, parang ni-recall ko lang ngayon. Parang sumisigaw yata ako. Umiiyak na talaga ako noon. Parang I was really praying, Lord, bakit mo kinuha? Or bakit hinayaan mo mangyari to? Ganyan, ganyan. Tapos nung nakuha ko ng result, parang mas na-accept ko na agad. Tapos siya, dun pa lang. Nung nakuha niya yung result, parang dun pa lang talaga siya umiyak. Dun pa lang talaga siya parang nag-mourn. Madami kang questions. Tapos pwede mo ring isipin na kasalanan ko ba to? Pwede mong i-blame yung sarili mo. It was hard because when you go through miscarriage, hindi lang siya physical pain. Even emotional, mental, kumbaga, spiritually din. Feeling mo mag-isa ka lang. And also after that, nagkaroon pa ako ng isa pang miscarriage. So, yung pangalawang miscarriage naman, after Catriona, nung nagtatry na kami ulit, comforting lang din talaga to understand na when we go to God, even in our suffering, even in painful situations, He is present. Actually, naiintindihan ko yung sinasabi mo na parang feeling mo mag-isa ka. Kahit na hindi ko pinagdaanan yung miscarriage. Well, especially hindi ko pinagdaanan yung miscarriage. Kasi when I listen to your stories, nung kinukwento mo yan, tapos pag nakakakita din ako ng ibang stories of miscarriages nga, kahit na gaano ko kagusto na mag-empathize dun sa person, alam ko na hindi ko talaga maiintindihan yung loss na yon na parang, di ba minsan naisipin mo ba, ano ba yung i-consider mo ba yon na namatayan ka or like dumaan lang siya talaga. So, paano mo ba i-deal yung loss na yon? Kasi hindi mo nakita talaga yung actual na bata, di ba? So, on my end na parang hindi naging masyadong challenging talaga sa amin yung trying to have a child. I can only imagine yung siguro katiting lang ng pain na pinagdaanan nyo, yung waiting, yung losing child nga. So, siguro yung question ko is, despite all those, yung pain of trying to have a child, yung pain of waiting, yung pain of losing, would you say na meron pa ring bright side to it? Like, meron pa rin bang joy in trying to, trying to have a child? I guess, having someone na kasabay mo during that time. So, for me, it was syempre my husband na parang during that time na we were waiting for the second. And of course, it doesn't compare to dealing with loss, no? Pero yung waiting kasi, sabi ko nga kanina, it was a roller coaster of emotions talaga. Pero having Jerome by my side throughout that tough time, parang yun yung bright side to it. Kasi may katuwang ako. When there are times na I feel discouraged, siya yung mag-i-encourage sa akin. Tapos pag may times naman na siya yung discouraged, baliktad naman ako yung mag-i-encourage sa kanya. And I guess, siguro one of the parang fun side of waiting is yung pag nagpipiti ka, yung excitement, yung kaba na nafe-feel mo every time na magpe-pregnancy test ka. And it was all different for me dun sa 3 kids. So, I remember yung sa first, iba-iba kasi yung situation. So, nung first time namin, syempre excited kami malaman. So, nung nag-pregnancy test ako, tapos nakita ko na positive. Ito yung mga times na talagang naririnig ko siya before na minsan hindi siya nagdo-double talaga, yung 2 lines agad, 'di ba? So, ito sa akin, yung first na nag-PT ako, 2 talaga, solid. So, sabi ko, nung nakita ko, parang lutang nga ako may ko, totoo ba to? So, nung time na yun, pinakita ko agad sa kanya. Tapos yung ina-expect mo na parang very joyful siya na celebration, na ang saya-saya nyo. Hindi siya nangyari for us kasi parang natulala kami parehas. Totoo na ba to? Yung ganyan, nung finally nag-sink in siya, dun lang kami nakapag-celebrate na sobrang saya namin. Yung sa second, yun I think mas siya, parang very memorable siya. Kasi nga, yun yung time na naghihintay talaga kami for another child. So, nung nag-test ako, yun yung parang sanay ako na puro negative. So, wala akong expectations, pero na-delay ako. Sabi ko, sige, try ko mag-pregnancy test. So, nung nag-test ako, faint pa yung second line, na parang kailangan mo pa siyang tingnan sa ibang light para makita kung talaga bang may second line o wala. So, nung finally, parang
teka lang, parang meron na. So, bumili pa ako ng mas marami. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanya. Parang gusto ko siyang i-surprise or gusto ko ma-sure ako. So, naalala ko pa nga, shower pa yun eh. Parang shower ng friend ko. Nasa house ako ng isa pa naming barkada ng high school. Doon ako nag-test. Tapos, nakita ko na nga na dalawa na yung line. So, nung finally, dalawa na yung line, kinuwento ko na kay Jerome. So, yun, sobrang saya namin kasi nga, waiting for the second. Yung third, yun yung pinaka-comedy sa lahat. Kasi, hindi naman namin ine-expect na mabubuntis ako agad. So, nakakatawa pa nun kasi may natira pa akong pregnancy pregnancy test from the second. So, nung time na yan, sabi ko, parang nade-delay ako. Pero inisip ko, baka kasi dahil breastfeeding lang. Alam mo yun, syempre hindi pa regular yung yung period mo nun. So, sabi ko, baka wala lang yan. So, pero hindi, sige, trip-trip lang, pregnancy test lang ako. Sunyaan ko lang doon, ligo ako. Pagkita ko, wait lang, bakit parang may second line? Ay, hindi, siguro, faulty lang tong, pregnancy test kasi luma na. So, bumili pa ako, secretly, hindi ko pinaalam sa kanya. Pero binibiro ko na siya. Sabi ko sa kanya, what if, buntis pala ako? Tapos tumatawa lang, hehehe. Tapos siya rin parang, posible yan. Paano naman mangyayari yun, di ba? So, parang in denial kami parehas. Nung finally, nakadami na akong pregnancy test, tapos unti-unti na nagiging clear yung second line. Sinabi ko na sa kanya, pinakita ko sa kanya. Tapos yung reaction niya, alam mo, pwede talaga ako ma-offend dun. Kasi hindi siya natuwa. As in, talagang parang yung mukha niya, parang, anong ibig sabihin yan? Yung talagang hindi niya ma-process. Tapos parang ako rin parang, hindi ko rin alam eh. Pero, ayan yun. Ayan eh. Parang hindi ko rin alam, pero eto na tayo. So, parang nakakatawa siya. And yung sharing the news with your family, your friends, parang yun yung bright side to the waiting and trying, na yung parang you finally get to share the good news to your friends, to your family, na iba-iba yung reaction nila. And sa amin din, iba-iba yung reaction per child. Kasi dun sa una parang, finally, meron na kayong first. Tapos yung sa second, parang very happy sila kasi they know na we have been praying for a second child. Yung sa third, lahat sila gulat din. Parang, ha? Di ba? Nakakatawa yun eh. So talagang nakakatawa siyang experience. So for me, I think yun yung bright side to it. Yung waiting, yung trying, tapos yung sharing the good news, and parang journeying with your spouse. Ako, natatawa lang ako dun sa sinishare mo na habang sinasabi mo yung mga pregnancy test kit na binili mo, parang binibilang ko, ang dami nun. Kasi kami, tig-isa lang sa bawat child. So, tipid, ganyan. So, na-delay ako, tapos nag-pregnancy test, tapos after nun, OB na agad, kasi nga, positive na. So, hindi ko na-experience yun. So, siguro sa amin, yung bright side of trying to have a child is talagang lang, yung anticipation lang for the next season that we're gonna have, na kasi nga, for a year, kaming dalawa lang, in-enjoy lang talaga namin yung season na yon. So, nung nag-decide kami na, baka time na for us to have a child, sobrang excited talaga namin yung iniisip namin paano kaya yung season na yon, na yung pregnancy nga, yung tapos meron ng isa pang tao sa bahay nyo. So, yun lang, yung excitement lang and anticipation. Ikaw, ma'am. Rin kami ng miscarriage. Parang yung idea ng miscarriage, parang kung titignan mo, walang ka-bright side, di ba? Yung bright side lang din na na-experience kong mabuntis. Kahit hindi nag-progress yung pregnancy, parang nung time na yon, naging thankful pa rin kami. Parang yun yung naaalala ko ding sinishare namin ni Christian sa mga taong nakakausap namin nung time na yun. Hindi namin naiintindihan bakit nangyari. Naisip lang namin pareho na, grabe no, thank you Lord, you have allowed us to experience, to get pregnant. Doon namin nakita na may hope. Yung relationship din namin, mas naging strong. Parang yun yung bright side for us. So, learning yung mga pain and yung times of waiting natin, yung mga experiences natin, and also yung mga bright side to the trying and the waiting. Siguro, in this next part, maybe we could offer some advice dun sa mga moms or expectant moms na nagdi-deal din with the waiting time or dealing with loss. And so ako siguro on the practical side, physically, it would really help if you will have a healthy lifestyle. So
Isang factor din kasi yung unhealthy lifestyle kung bakit minsan nahihirapan tayo mabuntis. Ako, I remember dun sa second, sipag ko mag-gym bago ako nabuntis. So, I think it was a contributing factor kaya ako nabuntis during that time. Kasi nag-start ako maging fit, ganyan. So, nag-exercise ako. So, it would really help for us. Yon, healthy lifestyle. Tapos, dapat maaga natutulog, di napupuyat, as much as possible. Ayan. And another practical tip siguro on the financial side, if kaya naman na natin to set aside portion of our income to prepare for the childbirth and also having a kid kasi hindi talaga siya mura, di ba? Once iniisip kasi natin na malaking gastos yung panganganak, but it's only the tip of the iceberg. Once nandyan na yung baby, tuloy-tuloy na yung bills, di ba? Vaccines, check-up, tapos diapers, right? Tapos kung hindi ka naman nagbe-breastfeed, yung formula. So, tuloy-tuloy yung gastos pagdating ng baby. So, if kaya naman na mag-set aside ng portion, why not, di ba? It would really help. On a more serious note, yung coming from a time of waiting na talagang it was really faith stretching for me. Siguro, enjoy mo yung time na, of course, there would be times na madidisappoint ka na you would feel like giving up na hindi, baka wala na talaga. Yun, yung time na yun na you journey with God during that faith stretching time. Ang dami mong matututunan about yourself, about your spouse, and also about God. Yung talagang makikilala mo si Lord on a more personal level, na maiintindihan mo na wala talaga siyang formula to things. Kumbaga sa social media, walang fina-follow na algorithm si Lord. Talagang, yun nga, yung sinabi ko kanina, yung timing talaga niya. It's always perfect. And meron akong isang particular advice from a mentor. Actually, hindi siya advice eh. During those faith stretching times na naghihintay kami for a second baby, may isang mentor na when I was attending that small group, yung parang victory group, inintroduce niya kami sa names ni God sa Bible. And one particular name na really stuck with me up until now is Elroy. Ang ibig sabihin ng Elroy is the God who sees me. So parang whenever I think about God in that way, na He's very personal to me, na in a sea of billion people, He can single me out, na nakikita niya ako. Parang it gave me comfort na hindi ako kinalimutan ni Lord. Yeah. And I hope that also brings comfort to the moms na nagdi-deal with loss, na naghihintay na kailan ba kami mabibless, di ba? Hindi kayo kinalimutan ni Lord. God always sees you. He sees your pain. He sees your silent cries, di ba? God is never too far away. Talagang He sees you. Ayan. Ako siguro, na-mention mo na rin yung trust God's timing talaga. Na ako naman, parang ang dali sabihin nun para dun sa mga naghihintay. I mean, yun yung immediate na may isip mo na advice na trust God's timing lang, dadating din yan. Pero ako naman para sa hindi naghintay at dumating agad. Trust God's timing pa rin na yun nga, na-mention ko din kanina na it's not really about you na minsan kasi, yun nga, ginawa mo lahat na alam mong healthy ka naman, o kaya may tendency tayo to think na, kasi healthy lifestyle ako, kasi maayos kami. So, wag lang tayo masyadong maging focused on our own strengths, our own ability, but really, parang at the end of the day, dumating man siya, agad yung anak na pinagpe-pray natin or hindi. We know lang in our heart na si God yun. Si God yung nagbigay nun, timing niya yun. So, yun yung sa akin. And siguro yung isa pa na dahil nga dumating agad yung mga anak namin, siguro yung 37 to 40 weeks of waiting na bago siya lumabas. Wag siguro natin kalimutan na i-enjoy din yung process na yun. Parang i-maximize nyo yung time na yun with your spouse also. Kasi nga, pag dumating na yung anak, ibang laban na parang ang daming magbabago sa buhay nyo. So, kasi syempre excited, lalo na siguro sa mga first-time moms na
sobrang excited natin eh, di ba? Tapos habang naghihintay tayo, lahat ng ginagawa natin about the baby na nagsisearch tayo ng ganito, sa shopping tayo ng mga kung ano-ano. Pero don't miss out din on that opportunity to build more with your spouse as you prepare for the coming of your first child. So, yun. Siguro one of the things na sobrang naging helpful din sa akin is to go through the process. Yung meron kasi tayong tinatawag na stages of grief. If ever that you're going through yung stages ng grief or kung kailangan mong daanan mo siya. And be patient also with yourself na wag mong madaliin then yung healing. Pangalawa sa naging helpful sa akin is yung kailangan kong tanggapin. Kahit hindi pa ako feeling ko healed, pero healing comes after mo ma-realize na ito yung sitwasyon mo. And through that, I believe, yung healing din, it's not linear eh. Na, okay, 2 months, kailangan okay na ako. Or after a year, okay na ako. Kailangan talagang may makausap ka. May season na parang isolate mo yung sarili mo. Pero hindi din pwede na dun ka lang eh. Kailangan mo din talaga ng mga taong makakasama para matulungan ka din na mag-heal from that. So, pwedeng yung husband mo, or pwede rin na friend, a family member, or a healthcare provider. Kasi, if it's unbearable, I think it would really be best for you to talk to someone that you trust. I really pray na makahanap ka nun. Kasi, alam ko hindi rin naman din ganun kadali. Yun nga, na-mention ko that healing is not linear. So, may mga times pa rin, may episodes na akala mo okay ka na, tapos biglang may magpapaalala sa'yo, tapos may iiyak ka. So, yun, again, be patient, be kind to yourself, na okay lang yun, iyak mo lang din, tapos move forward ulit. Alam mo yun, kahit nga, sabi nga nila, we're not aiming for perfection. Yung progress, kahit na ngayon nakabangon ka, tapos bukas na iyak ka ulit, tapos bangon ka lang ulit, tapos hanggang sa mag-improve lang ng mag-improve, pero at least nagmo-move forward tayo, unti-unti. Mga bagay tayong gagawin na makakapag-ease nung pain na yon, pero above all talaga, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin if not for the Lord na sinave niya ako from that situation. Itong mga major life events, totoo siya, but wag din nating kalimutan na may hope, na totoo din yung hope in the Lord. And as we end this podcast, first time po namin gagawin ito. I know na pwedeng may iba kang belief sa amin, pero just wanna pray for you. So, yun, let's pray. Lord, we just want to thank you for this time. Thank you for allowing us to talk about these things, God, and to just remember your goodness, Lord, despite sa mga pinagdaanan namin, Lord, in the past or pinagdadaanan po namin ngayon. For those moms who have experienced miscarriages or miscarriage, I pray, God, that you will give them your grace, surround them with your love, Panginoon. Remind them, God, that they are not alone, that you are there for them, that even in those painful moments, you will give them strength, Lord, to experience that healing that comes from you and to experience also that peace that transcends all understanding. Lord, for sure, maraming mga questions sa utak namin, Panginoon. But we know, Lord, na at the end of the tunnel, there's hope na meron kang ipinirepair or inihanda para sa bawat isa sa amin. I pray, God, that yung family nila, Panginoon, would be able to give them also the comfort that they need. Maraming salamat, God, for everything, and in the mighty name of Jesus. We also want to thank you, Lord God. Thank you for being a personal God to all of us, that despite you being a big God, you're never too far away, that you are always there for us, that you see us. You see our struggles, you see our frustrations. And during this time, Lord, we just want to lift up to you all the wives who are in the season of waiting. I pray, Lord, na during those tough times na they feel na susuko na sila, na they will give up hope dun sa pag-wait for a child. I pray, Lord God, that you will replace the feeling of frustration, the disappointment, and that you will just replace it with joy. I pray that it would be genuine joy of waiting for that gift that you have promised them, that you will assure them that it's not a matter of if, but a matter of when, and that during that time,
Lord, assure mo lang sila na it's just a matter of when you will give it to them, yung perfect timing, that they will just learn to trust your timing, that your timing, it's always perfect. And I pray, Lord God, during that season of waiting for that wonderful gift, I pray, Lord God, that you will be at the center of their marriages. Make their partnerships all the more strong. Alam mo yun, Lord, surround them with people who will encourage them, who will speak life to them, na alam ko hindi siya madali. Going through a time of waiting, it's never easy. Lord, so all the more surround them with people who will encourage them, who will speak life to them, and who will remind them of your promise. Kasi you have a promise for each one of us. And I pray that as they go through that season, they will just continue to hold on to that promise. And that they will just focus their eyes on you, not on their situation, but just on you and your promise. Thank you, Jesus, because you are the giver of life. Thank you, Lord, for the gift of life. And just we pray in Jesus' name. Amen. Lord, we also want to pray for those expectant parents. Thank you for the life, Lord God, that you have already given them. And we pray, Lord God, that as they expect this child that is coming, we pray that they will not miss out on experiencing who you are in their lives, Lord God. And we pray that you would use this time as a turnaround moment for them if they have been very reliant or dependent on themselves for the longest time. I pray, Lord God, that you would use this preparation season so that they can get to know you more, Lord God, that you will use this time, Lord God, for them to depend more on you, kung ano yung mga gusto nyong gawin sa buhay nila, Lord God. We know that having a child is not easy, Lord, and on our own strength, it will be very difficult, Lord God, to prepare, not just emotionally, Lord God, but even financially, lahat ng kailangan namin. But I pray that you would allow them, Lord, to discover na hindi sila nag-iisa sa journey na to, na it's not all about what they can do or what they can offer their child, Lord God. But I pray that you would make them realize na before this child is their child, Lord God, this child is your child, Lord, and you will be the one who will ultimately take care of that child. And I pray that kung meron man silang mga fears or anxieties, Lord God, as they prepare for the child, Lord God, I pray that you would take that away, Lord, and that you would just assure them that you will be the one who will take care of them, Lord God, their entire family. Thank you, Lord God, that we know that you are alive, Lord God, whether we are waiting, whether we are in pain, Lord God, and whether we are experiencing just joy, Lord God, in a smooth life. Thank you that you are present in all of those moments, Lord. We honor you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. We hope na you were encouraged with the things that we've shared and even yung prayers that we have uttered. We hope that you will be in faith na God heard those prayers and for sure, He will let you experience who He is in your life, even in this season of parenting. So, we've mentioned na, di ba, mahirap magka-anak. Alam natin yan. And it affects not only us personally, but even our relationship with our spouse. So, in our next episode, we will be talking about that. So, yung how do we prioritize our spouse now that we have kids? May additional element na in the picture. So, yung pag-uusapan natin. So, again, this is Rachel. This is Eunice. And this is Pinky. And this is The Mama Mo Podcast.